Hinirang, isang bagay na higit sa iyong pinakamaligayang imahinasyon ang nagbubukas. Isang mayaman at maimpluwensyang estranghero ang naglagay ng kanilang mata sa iyo at malapit na nilang baguhin ang iyong buhay magpakailanman. Maaaring inakala mong naglalakad ka sa isang landas na hindi napapansin ng mundo. Ngunit may isang nagmamasid sa iyong mga kilos, enerhiya at katatagan. May isang bagay sa iyo na nagpasiklab ng isang pambihirang serye ng mga pangyayari. Hindi ito nagkataon. Ito ay banal na pag-oorkestra. Paano kung sinabi ko sa iyo na ang gawaing ginagawa mo, madalas sa katahimikan, ay nakakaakit ng isang puwersang napakalakas na ilalagay ka sa isang kapaligirang tumutugma sa iyong tunay na esensya? Paano kung sinabi ko sa iyo na isang benefactor, isang may kakayahan at pananaw, ang nagdesisyong ilipat ka sa isang lugar kung saan maaari kang umunlad? Sa oras na matapos mo ang mensaheng ito, mauunawaan mo ng eksakto kung bakit ito nangyayari, kung ano ang ginawa mo para matrigger ito, at kung paano ka dapat maghanda para sa napakalaking pagbabago sa hinintay. Kaya manatili ka sa akin, dahil ang bawat salita sa revelasyong ito ay para sa iyo. At bago tayo magpatuloy, kung nararamdaman mong tumutugon ang mensaheng ito sa iyong espiritu, maglaan ng sandali para mag-subscribe sa Awakened Era at patuloy nating tuklasin ang mga nakatagong katotohanan ng mga hinirang. I-drop din ang komento sa ibaba. Naranasan mo na bang maramdaman na may malaking darating pero hindi mo maipaliwanag kung bakit? Pag-usapan na ug-abon natin ito. Hinirang, maaaring hindi mo napapansin, pero ang iyong presensya ay lumilikha ng mga ripple sa mundo. Kahit iniisip mong walang nagbibigay pansin, may mga nanonood. Ang paraan ng pagdadala mo sa sarili, ang kabutihang ipinapakita mo, ang karunungang ibinabahagi mo, lahat iyon ay nag-iiwan ng bakas. Ang mayamang estrangherong napansin ka ay hindi lamang tumitingin sa ibabaw. Nakikita nila ang iyong karakter, katatagan, at pagiging tunay. Marahil nag-aalok ka ng karunungan sa mga nangangailangan, sumusulong sa kabila ng mga paghihirap, o simpleng nag-radiate ng enerhiyang nagbabago sa kapaligiran. Kaya kanila napili. Maraming beses, ang mga hinirang ay nabubuhay sa mga lugar na hindi tumutugma sa kanilang dalas. Pakiramdam mo ay outsider ka. Hindi nauunawaan, di unawaan at hindi nakikita. Pero sa totoo, ang universo ay nag-aayos ng isang bagay na mas dakila para sa iyo. Nakikita ng estrangherong ito ang iyong liwanag. At alam nila na hindi ka nabibilang sa kung nasaan ka ngayon. Malapit na nilang ilipat ka kung saan ka tunay na nabibilang. Pero narito ang tanong, ano ang ginawa mo? Anong aksyon ang humantong dito? Maaari bang hindi mo sinasadyang nagbigay inspirasyon sa isang tao? Maaari bang isang maliit na gawa ng kabutihan ang nag-iwan ng pangmatagalang epekto? Pag-isipan ito. Dahil isang bagay na ginawa mo ang nagpasimula ng lahat ng ito, paano kung sinabi ko sa iyo na ang buong buhay mo ay isang serye ng mga pagsubok? Ang ilan ay halata, ang ilan ay nakatago. At paano kung sinabi ko sa iyo na kakapasa mo lang sa isa sa pinakamalaking pagsubok ng iyong paglalakbay? Ang mga hinirang ay palaging pinagmamasdan kahit hindi nila alam. May mga tao, ang ilan ay mayaman, ang ilan ay makapangyarihan na naghihintay ng mga individual na may bihirang integridad, espiritual na karunungan at katatagan. Napatunayan mo lang na karapat-dapat ka. At ngayon, isang gantimpala ang paparating. Baka tumayo ka ng matatag kapag ang iba ay natinan. Baka pinili mo ang kabutihan kaysa sa kasakiman. Baka tinulungan mo ang isang walang maiaalok bilang kapalit. Ang mga sandaling ito, kahit mukhang maliit, ay hindi napansin. Isang tao, maging sa pisikal na mundo o sa espiritual na kaharian, ang nakakita ng iyong puso. At ngayon, nagbubukas ang mga pinto ng pagkakataon para sa iyo. Kita mo, ang yaman ay hindi lamang tungkol sa pera,
Ang tunay na yaman ay ang kakayahang makilala ang kadakilaan at mamuhunan dito. Ang taong malapit nang ilipat ka ay naghihintay ng isang katulad mo, isang may karunungan na higit sa kanyang edad, isang itinakdang magbabago sa mundo, at malapit na nilang ilagay ka kung saan ka lubos na makikita. Hinirang, naramdaman mo na bang sinusubok ka na parang ang ilang sitwasyon ay inilagay sa harap mo para lang makita kung paano ka tutugon? Kung gayon, magkomento sa ibaba. Mahalaga ang iyong mga karanasan at maaari nilang magbigay inspirasyon sa isang nagbabasa nito ngayon. May mga sandali sa buhay na biglang nag-aayos ang lahat. Wala nang pakikibaka para magkasya sa mga lugar na hindi mo kabilang. Wala nang pakiramdam na lumalaban ka sa isang hindi nakikitang puwersa. Isa ito sa mga sandaling iyon. Kita mo, maraming hinirang ang nabubuhay ng mga taon. Minsan kahit dekada, usa na pakiramdam ay natigil sa maling kapaligiran. Pero kapag dumating ang banal na tiyempo, agad na nagbabago ang mga bagay. Maaaring parang biglang himala. Pero sa totoo, ito ay gumagalaw na mula pa noon. Ang paglipat na ito, ang tagumpay na ito, ay hindi nagkataon. Nangyayari ito ngayon dahil handa ka na. Kailangan mong dumaan sa mga aral. Tiisin ang ilang pagsubok. Patunayan sa sarili at sa universo na handa ka para sa susunod na antas. At ngayon, nagsasama-sama na ang lahat. Isang mayaman, maimpluwensyang individual ang hinintay na kumilos para sa iyo. Hindi nila lubos na nauunawaan kung bakit nararamdaman nilang kailangan kang tulungan. Alam lang nila na kailangan nila itong gawin. Hinirang, nagtaka ka na ba kung bakit kakaiba ang iyong landas sa lahat? Kung bakit naramdaman mong hindi nakikita, hindi pinapansin, o kahit na hindi naayon sa iyong kapaligiran? Ito ay dahil sadyang itinago ka. Ang banal na kamay na humirang sa iyo ay nagprotekta rin sa iyo mula sa maagang paglalantad. Kung natuklasan ka ng masyadong maaga, maaaring inilagay ka sa maling kamay. Hindi madaling tanggapin ng mundo ang mga katulad mo, mga may gising na isip, mga espiritu na hindi napapailalim, at mga presensya na nagdadala ng banal na misyon. Kailangan kang itago hanggang sa tamang sandali. Pero ngayon, may nagbago. Tapos na ang iyong panahon ng pagtatago. Ang mayamang estrangherong nagmamasid sa iyo ay naakit sa iyong liwanag sa eksaktong tamang oras. Maaaring hindi nila lubos na nauunawaan kung bakit nararamdaman nilang kailangang kumilos para sa iyo. Pero ganoon gumagana ang banal na pag-aayos. Ang mga tao, pangyayari, at kaganapan ay nagsisimulang gumalaw sa mga paraang hindi maipaliwanag ng lohikal. Naramdaman mo na bang nilayon ka para sa isang bagay na mas dakila, pero hindi pa ito nangyayari, na parang bulag ang mundo sa iyong mga kaloob? Kahit alam mong may makapangyarihang maiaalok ka, sabihin mo sa akin sa mga komento, paano mo naranasan ang pagtatago? Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa isang naghihintay pa ng kanilang sandali. Hinirang, may eksaktong sandali na nakita ka ng mayamang estrangherong ito at nagbago ang lahat. Baka ito ay isang usapan na narinig nila, isang simpleng gawa ng kabutihan na ipinakita mo sa isang estranghero, o ang tahimik na dignidad na dinala mo sa harap ng kahirapan. May isang bagay sa iyo na namumukod tangi. Unawain ito. Ang mga makapangyarihang tao ay palaging naghihintay ng mga may hindi mabibili ng pera. Nakikita nila ang yaman sa mga paraang hindi nakikita ng iba. Para sa kanila, ang tunay na halaga ay hindi nasa material na pag-aari, kundi sa karunungan, karakter, at pagiging tunay. Mayroon kang isang bagay na alam nilang lubos na kailangan ng mundo, at napagtanto nila na hindi ka maaaring manatili kung nasaan ka. Isipin mo, maraming tao ang humintay sa mayayaman at makapangyarihan, umaasang makakuha ng pabor, pero pinili ka ng taong ito. Hindi dahil nagmakaawa ka, hindi dahil hinintay mo ang atensyon, kundi dahil natural na hinintay ka ng iyong enerhiya.
Kaya naman ang mga hinirang ay kailangang laging dalhin ang sarili ng may dignidad. Hindi mo alam kung sino ang nanonood. Hindi mo alam kung aling sandali ang magbabago sa iyong buong realidad. Ang mayamang estrangherong ito ay maaaring pumili ng kahit sino, pero naakit sila sa iyo dahil sa isang dahilan. Simple ang sagot. Gumawa ka ng isang bagay na bihira. Baka nagpakita ka ng hindi pangkaraniwang antas ng kabutihan sa isang mundong umuunlad sa pagiging makasarili. Baka dinala mo ang sarili ng may lakas sa kabila ng mahihirap na kalagayan. Baka simpleng tumanggi kang sumunod, nanatiling tapat sa iyong misyon. Kapag ang iba ay nakompromiso, kinikilala ng mga taong may kapangyarihan o impluwensya ang banal na pag-aayos. Kapag nakita nila ito, alam nila na kapag lumitaw ang isang katulad mo sa kanilang landas, hindi ito aksidente. May espiritual na puwersa na nagtutulak sa kanila na kumilos. Pero narito ang bagay. Hindi ka lamang inililipat para sa sarili mong kapakanan. Inililipat ka ng taong ito dahil nakikita nila kung gaano pa kalaki ang maaari mong gawin sa tamang kapaligiran. Ang iyong enerhiya ay nilayon na lumawak. Ang iyong misyon ay nilayon na lumago. At nararamdaman nila ang malalim na responsibilidad na maging bahagi ng prosesong iyon. Hinirang, nakilala mo na ba ang isang biglang nagbukas ng pinto para sa iyo? Dahil lamang naniniwala sila sa iyo. Ano ang sandaling iyon? Ibahagi ang iyong kwento sa ibaba. May mga sandali sa buhay na nagbabago ang lahat sa isang gabi. Isang araw, nahihirapan ka. Sinusubukang alamin ang susunod mong hakbang. Sa susunod, nagsisimulang bumukas ang mga pinto na hindi mo kailanman kumatok. At iyon ang nangyayari sa iyo ngayon. Hindi ka naghihintay ng benefactor. Hindi ka humintay ng koneksyon o sinusubukang mapabilib ang sino man. At gayon pa man, isang may kapangyarihang baguhin ang iyong kalagayan ay tumuntong sa iyong buhay sa perpektong ora. Ganito gumagana ang banal na interbensyon. Inililipat ng Diyos ang mga tao sa posisyon para pagpalain ka. Hindi dahil hinintay mo, kundi dahil nanatili kang tapat. Kahit walang nanonood, maraming hinirang ang pakiramdam, ay kailangang pakikibakain ang lahat. Pero kapag pumapasok ang banal na pabor, nagsisimulang mangyari ang mga bagay ng walang pagsisikap. Naranasan mo na bang magkaroon ng sandali sa iyong buhay na may magandang nangyari ng hindi inaasahan? Isang tagumpay na lumitaw mula sa wala. Magkomento sa ibaba. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay lakas sa isang naghihintay pa. Hinirang, ngayong nangyayari ang pagbabagong ito. Kailangan mong ihanda ang sarili mo. Ang pinakamasamang bagay na maaari mong gawin ay tumuntong sa susunod na panahon ng hindi handa. Una, palakasin ang iyong mindset. Malapit ka nang tumuntong sa isang mundong gumagana sa ibang antas. Ihanda ang iyong sarili sa isip para sa pag-akyat. Pangalawa, manatiling mapagkumbaba, ngunit kumpiyansa. Nangyayari ang pagkakataong ito dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa swerte. Pagmamay-ari ang iyong halaga ng walang pagmamataas. Pangatlo, maging handa para sa bagong responsibilidad. Kasama ng bagong antas ay mga bagong inaasahan. Hindi ito lamang tungkol sa pagtanggap. Ito ay tungkol sa pagtuntong sa iyong tunay na kapangyarihan. Pang-apat, bitawan ang mga limitadong paniniwala. Itigil ang pagdududa kung karapat-dapat ka rito. Inihanda ka na para sa sandaling ito. Mula pa noon, lilipat ka sa isang realidad na dating pangarap mo lamang. Handa ka na ba rito? Magkomento sa ibaba. Ano ang isang bagay na ginagawa mo para ihanda ang buhay na hinintay mo? Hinirang, naramdaman mo na bang naghihintay ka ng walang hanggan para sa isang tagumpay na kahit gaano ka nagsikap o gaano kalakas ang iyong pananampalataya, hindi gumagalaw ang mga bagay? Iyon ay dahil kakaiba ang operasyon ng banal na tiyempo kaysa sa tiyempo ng tao. Kapag nagtakda ang Diyos ng isang bagay sa paggalaw, hindi ito nangyayari ayon sa iyong schedule. Nangyayari ito sa eksaktong sandali na perpektong nakaayon ang lahat.
Maaaring nagtaka ka kung bakit naantala ang iyong mga pagpapala. Pero ang totoo, hindi kailanman naantala ang mga ito. Inilagay ang mga ito upang dumating sa sandali na magkakaroon sila ng pinakamalaking epekto. Ang mayamang estrangherong tumuntong sa iyong buhay ay hindi nagkataon. Ito ay isang banal na inorkestrang sandali na isinulat noon pa man, bago mo pa ito nalaman. Ang mga taong ginugol mo sa paghahanda, ang mga pagsubok na tinitiis mo, ang mga aral na natutunan mo, lahat iyon ay humihintay sa sandaling ito. At ito ang dahilan kung bakit kailangang matuto ng pasensya ang mga hinirang. Maaaring pakiramdam mo ay walang nangyayari. Pero sa likod ng mga eksena, inaayos ng universo ang tamang mga tao, tamang kalagayan, o tamang mga pagkakataon para iakyat ka. Karamihan sa mga tao ay napalampas ang kanilang mga tagumpay dahil hindi nila kinikilala ang mga senyale. Ang mga hinirang ay nagbibigay pansin. Kapag nasa bingit ka ng malaking pagbabago, palaging may mga espiritual na indikasyon. Maaaring maramdaman mo na umalis ang ilang tao sa iyong buhay. Ito ay banal na paghihiwalay. Inihahanda ka para sa bagong bilog. Alam ng isang bagay sa loob mo na darating ang pagbabago. Nararamdaman ng iyong espiritu ang pagbabago. Bago pa ang iyong isip, bago dumating ang iyong pagpapala, susubukan ng kaaway na gambalain ka ng bigla ang mga paghihirap. Bigyang pansin ang mga bagong tao na pumapasok sa iyong buhay. Ang mga tumutulong sa iyong kapalaran ay biglang lilitaw. Ang presensya ng mayamang estrangherong ito sa iyong buhay ay isang kumpirmasyon. Nangyayari na ang iyong tagumpay ngayon, hindi ka na naghihintay. Narito na ito, hinirang. Ang pagtuntong sa mas mataas na dimensyon ay hindi lamang tungkol sa pisikal na paglipat. Ito ay tungkol sa espiritual na pag-akyat. Kapag inilipat ka ng Diyos, hindi lang niya binabago ang iyong lokasyon, binabago niya ang iyong mindset, mga koneksyon, o buong realidad. Pero narito ang katotohanan. Hindi lahat ay handa para sa pag-akyat. Ang ilang tao ay sinasabotahe ang kanilang sariling mga tagumpay dahil tumatanggi silang bitawan ang lumang gawin, lumang kapaligiran, at lumang paraan ng pag-isip. Huwag gawin ang pagkakamaling ito. Kapag tumuntong ka sa iyong bagong panahon, mawawalan ka ng mga kaibigan. Ang ilang tao ay hindi maunawaan ang pagbabago. Hayaan mo silang umalis. Kailangan mong kumilos sa mas mataas na antas, mas malaking responsibilidad, mas malaking disiplina. Makakaranas ka ng pagsalungat. Hindi lahat ay magdiriwang ng iyong tagumpay. Makikita mo ang tunay na layunin mo na nagbubukas. Ang iyong kaloob ay malapit nang magkaroon ng epekto sa mundo sa paraang hindi mo kailanman naisip. Ito ang iyong nagbibigay kahulugang sandali. Handa ka na ba talaga rito? Magkomento sa ibaba. Ano ang isang bagay na handa kang iwan para tumuntong sa susunod na antas? Ang mayamang estrangherong ito ay maaaring pumili ng kahit sino. Bakit ikaw? Dahil tunay ka sa isang mundong puno ng mga humintay ng yaman, katayuan, at pagpapatunay. Namumukod ka dahil hindi ka humintay. Ipinakita mo ang isang bagay na tunay. Kumilos ka ng may integridad kapag walang nanonood. Nanatili kang tapat sa iyong misyon. Kahit mahirap, ginagantimpalaan ng universo ang pagiging tunay. Dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi natatagpuan sa kung ano ang mayroon ka, kundi sa kung sino ka. Kaya ka iniaakyat. Kaya nagbubukas ang mga pinto na hindi mo kailanman kumatok. Huwag kailanmang pagdudahan ang kapangyarihan ng iyong enerhiya, presensya, at katotohanan. Kapag nanatili kang tunay, makakahanap sa iyo ang mga pagpapala. Hindi mo kailangang habulin ang mga ito. Nakita mo na bang dumating ang isang pagkakataon sa iyo dahil lamang nanatili kang tapat sa sarili? Pag-usapan pa natin ito sa mga komento. Bago ang bawat malaking pagpapala, palaging may huling pagsubok. Hinirang, sinusubok ang iyong karakter,
bago ang pag-akyat. Maaaring matukso kang tumugon ng emosyonal, magduda sa sarili, o sumuko sa takot. Ito ay bitag. Huwag kang mahulog dito. Maraming tao ang napalampas ang kanilang sandali dahil hinintay nila ang mga pansamantalang hamon na gambalain sila mula sa kanilang kapalaran. Hindi ikaw. Masyado kang narating para bumalik ngayon. Manatiling nakatutok, manatiling nakaugat. Nasa pinto ka na ng iyong susunod na antas. Huwag payagan ang anumang bagay na hilahin ka pabalik. Isa sa pinakamalaking pakikibaka na hinintay ng mga hinirang ay ang pag-aaral na tumanggap. Sanay na sanay kang magbigay. Lumaban para sa lahat ng mayroon ka. Na kapag may dumating para pagpalain ka, nararamdaman mong hindi karapat-dapat. Maaari kang magtanong, bakit ako? Hinirang, kailangan mong bitawan ang mindset na iyon. Ang pagpapalang ito ay hindi lamang tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa nais gawin ng Diyos. Sa pamamagitan mo, ang paglipat na ito, ang pag-akyat na ito, ang bagong pagkakataon na ito, ay isang banal na tungkulin. Tanggapin ito ng may pasasalamat, hindi pagkakasala. Napakarami mong ibinigay sa iba. Ngayon ang iyong turn na tumanggap. Huwag pigilan ang sarili mong pagpapala sa pamamagitan ng pagdududa kung karapat-dapat ka rito. Karapat-dapat ka. Hinirang. Ngayong alam mo na kung ano ang nangyayari. Simple ang iyong susunod na hakbang. Maglakad sa pananampalataya. Huwag pagdudahan ang pagpapalang ito. Huwag labanan ang pag-akyat. Huwag hayaang panatilihin ka ng takot sa isang lugar na nilampasan mo na. Isang makapangyarihang pagbabago ang nangyayari sa iyong buhay ngayon. Ang mayamang estrangherong ipinadala para tulungan ka ay isang instrumento lamang ng isang bagay na mas dakila. Inoorkestra ng Diyos ang iyong susunod na kabanata. Ang kailangan mo lang gawin ay sabihing oo. I-drop ang komento sa ibaba. Handa ka na bang tanggapin ang paparating sa iyo? Ipaalam sa amin kung paano tumugon ang mensaheng ito sa iyo. At kung hindi mo pa nagagawa, siguraduhing i-like, mag-subscribe, at i-on ang mga notification para hindi mo mapalampas ang susunod na mensahe mula sa Awakened Era. Dumating na ang iyong oras. Hinirang, tumuntong ka rito. Kung tumugon ang mensaheng ito sa iyo, huwag itago ito sa sarili mo. Ibahagi ito sa isang kailangang marinig ito ngayon. Kung mas ipinapakalat natin ang kamalayan, mas nagbibigay kapangyarihan tayo sa isa't isa bilang mga hinirang. At tandaan, ang Awakened Era ay narito para gabayan ka sa paglalakbay na ito. Manatiling konektado, manatiling nakaayon, at manatiling handa. Dahil ang iyong pinakamagagandang araw ay hindi nasa likod mo. Nagbubukas ang mga ito ngayon. Hanggang sa susunod, manatiling gising.